Magandang hapon po sa inyo. 3 B. Hindi po ako bigo sa pag-ibig, nagka-girlfriend din po ako. Hindi naman po ako bobo. Nakatapos naman po ako. At lalong hindi ako bakla. Dahil ako'y na-attract pa rin. Sabi nga ho ng nanay ko, mag-ingat daw ako sa mga mother butler ng parokya. MBG, mga babaeng gala. Pagpasensyahan nyo na po ang magbibigay ng talk sa inyo dahil wala na hong makuhang iba. Kaya ako na ho ang pagtiyagaan ninyo. Anyway, talaga napaka-busy po ng schedule ko po ngayon. Sa totoo lang, nung ginagawa ng ating mga organizers itong forum pong ito, ay nakita ko po na yung schedule ko ngayong Sabado ay talagang napaka-tight, no? Hindi ko po alam kung paano ko lalabanan yung traffic dahil nag-compile po ako sa San Antonio Abad kanina. Dapat alas 9, pinamove ka alas 8. Bakit po? Kasi pagkatapos po ng schedule, diretso po ako sa San Sebastian, Manila. At nag-attend po ako ng Silver Sacerdotal Anniversary ni Father Willie Manrique. Nandun po ako. Kaso nga lang, 11 o'clock yung celebration, pinilit ko pong makarating doon. Dumating naman po ako ng maaga, nagsimula naman po ng late yung misa. No? Kaya hindi ko na tinapos yung misa pagka-homily, umiska po na po ako at nagpaumanhin para makarating po dito. Ngayon, pagkatapos po nito, magkukumpil naman ako sa Santo Niño sa Green Park, no? Kaya talagang napakahirap po ng schedule. Pero maidadaos din naman po yung ating pagninilay, no? Hindi ko na po patatagalin. Kami ni Brother Erickson, Brother Ping, ay nag-usap kung paano namin gagawin itong hapong ito para mas maging makabuluhan at medalo yung ating pagninilay. Ang konteksto po at yung hinihingi po ng ating mga organizers ay maipaliwanag po yung document na Christi Fidelis Laici. No? Yan po ang aking gagawin. No? Kung ano po ang ibig sabihin yan, no? Kung yan ay salitang Spanish, African, Latin, o kung ano man, no? Titignan ko po kung paano ko ipapaliwanag po sa inyo. Tapos mamaya po ay palalalimin din po yan ni Brother Ping Javier. Ano po? Kaya kita nyo, yung binigay ko pong title dito sa ating first talk ay An Introduction to John Paul II's Christi Fidelis Laici. Bakit po yan ang title? Kasi pambungad. Magbibigay ako ng introduction para basahin ninyo. Nakita nyo? Kasi kung nilagay ko lang dyan, Christi Fidelis Laici, parang spinunpid ko na po kayo, di ba? So ang gagawin po natin ngayong hapong ito, bibigyan po namin kayo ng patikim para maunawaan nyo kung ba't mahalaga ito sa inyong buhay. Okay ho ba? No? So, yan po ang gagawin natin. Ngayon, tatanungin nyo, saan pa makukuha yung Christi Fidelis Laici? Pag pumunta po kayo sa St. Paul Bookstore, mayroon pong dokumento niyan. No? Mabibili nyo po yan. Ngayon, kung ayaw nyo na pong pumunta sa bookstore, abay, mag-internet na lang po kayo, downloadable po yan. Word o PDF copy para mabasa nyo po. Libre, walang bayad. Kita nyo? So, aanyayahan ko po kayo na basahin. Medyo mahaba lang po yung dokumento. No? Pero maganda po na basahin ninyo dahil nakaugnay po sa inyong katauhan at buhay bilang lingkod ng simbahan. Okay ho ba? No? Ngayon, simulan po natin. Ang atin pong pagpapaliwanag ay kailangan merong mas malawak na konteksto. Kaya nilagay ko po dyan, why the year of the laity? Di ba? For the Philippine Church. Ngayon, kinote ko po in full para mabasa ninyo. Kasi yan po ay galing dun sa CBCP Pastoral Exhortation, Live Christ, Share Christ. No? On the era of new evangelization. Ngayon, bago ko po basahin yan, ano ho?
magbigay lang po ako, baka yung ilan po sa inyo hindi alam ang konteksto. Naglabas po nung July 23, 20, di ho 21 yan, 2012, no? Mali lang po yung pagkakatype ko dyan. Naglabas po ng dokumento ang CBCP kasi ito pong Live Christ, Share Christ na pastoral exhortation ay siniguro niya nung 2012 na maghanda na po tayo sa 2021. Okay ho ba? No? So, ang pastoral exhortation pong ito ay pagpapaliwanag kung bakit kailangang maghanda ng 9 na taon bago 2021. Ano ba yung 2021? Yan yung 500 years ng pagiging Catholic country natin, di ba? So, since the time na tayo po ay, sabi nga, no, na-discover ni Magellan ng mga Spaniards, no, at yung Christianity ay na-implant sa ating bayang Pilipinas. Klaro ho ba? No? So, mahalaga po, 500 years eh. Hindi naman lahat makaka-celebrate ng 500 years. Hindi ko pa nga ho alam kung ilan sa inyo makakaabot sa 2021. Di ho ba? Pagdadasal ho natin umabot kayo. Pero tinitignan ko po yung mga kulay ng buhok ng ilan sa inyo. Di ba? Yung mga guhit-guhit sa mukha ninyo. Medyo ninenervous ako ng konti. Baka hindi nyo abutin. No? Ngayon, last year, di ho ba, ay 2013. Naalala niyo po, ano? Yan yung first year preparation kasi 9-year preparation. Hindi ko na po sasabihin yung ano yung bawat kasi naipaliwanag ko na po ito sa mga forum. Pero yung last year ay 2013 ay Year of Integral Faith Formation. Kaya po yun yung unang taon, tinono po yan doon sa pagdiriwang natin ng Year of Faith. Di ho ba? Sinara po natin yung Year of Faith nung Feast of Christ the King. Sa date ko pong naaalala, November 24 po. No, hindi ho ba? Nagkaroon din po tayo ng closing sa Diocese ng Pasig. Di ba? Nagkaroon tayo hanggang umabot ng alas 3 yata. Doon po sa Inares. Kung nag-attend kayo, ito'y ginawa natin November 22, 23. Tama, ano ho? Ano, parang umabot na nga pong parang overnight vigil eh. Ang plano lang ho namin hanggang alas 12. Kaya kita nyo po, itinotono po yan. Pero naisip po ng CBCP na bawat taon dedicated para ihanda tayo sa 2021. Pero babalikan ko rin para mag-research din po kayo. No? Kasi yung 9 years, itinono din po ng CBCP dun sa 9 pastoral priorities ng PCP2. Yan po'y ipinapaliwanag pa po nung panahon ni Bishop San Diego, nakailang Diocesan Pastoral Assembly na po kayo, at itinono din po yung mga DPA po natin noon, wala pa po ako dito, dun sa 9 pastoral priorities. At isang pastoral priority ay laiko. Ngayon, kita nyo, nakalagay po dyan, basahin ko po. Year 2014, laity. This year, at ito na po ngayon, specially celebrates both the sacrament of baptism by which all the faithful become God's sons and daughters, and the sacrament of confirmation by which they become witnesses of Christ to others. Yet the gifts of the Holy Spirit through these sacraments often remain dormant. This year is to be devoted to the renewal of the laity, to their empowerment, or more accurately, to activating their charisms from the Spirit so that they may indeed take up their role as co-responsible agents of evangelization and lead in the task of social transformation. In this regard of paramount global importance is the ecological challenge of climate change. Ngayon, kung lalaguming ko po at akin pong ipapaliwanag ng konti sa Tagalog, parang sinasabi lang po nito, itong taon ay napakagandang taon para sa inyong mga laiko, para sa pagpapanibago ng inyong pagiging Kristiyano at lingkod sa ating
simbahan. Hindi ho ba? Yan po yung sinasabi niyan. Pero, paano po magkakaroon ng pagpapanibago kung muli nating, sabi nga, muling pagtuklas? Saan? Sa ating pagiging binyagan, sa ating pagiging kinumpilan. Hindi ho ba? No? At makita din po yung ating mga karisma, yung ating tinatawag na ministrong pinaglilingkuran, at maunawaan po natin na dapat lalong paigtingin ito sa ating buhay bilang lingkod ng ating parokya o lingkod ng ating diocese. Now, merong caveat po dun sa dulo, sinasabi po dun yung importance nung tinatawag na role ng laity dito po sa tinatawag na ecological challenge of climate change. Hindi ba? Maganda nga po isipin nyo, nung 2012 isinulat to nung July, biglang nakita nyo naman yung dumating dito sa Pilipinas. Hindi ho ba? O, iba't ibang klaseng bagyo, tinamaan tayo ng Yolanda, nag-earthquake pa, at alam nga nilang epekto ng climate change, lalo na ngayon sa Amerika, sa Canada, hindi ba nakita nyo yung matinding yelo? Nakita ko nga sa Facebook, ngayon lang ako nakakitang gumagapang naninigas na yelo. O, yung bang tubig biglang magiging yelo na lang, ganong katindi ang lamig. No? So, talagang kailangan magsalita, no? At makilahok ang laiko para matugunan itong problema din pong ito. At hindi lamang yan, no? Makita po natin na ito yung tinatawag na evolving, or if you want to put it, an emerging ministry for our lay people. Yung tinatawag na consciousness, no? And ministry for our environment. Katulad po, habang ako'y naglalakbay po dito, di natanggap ko dun sa email ko lang galing kay Cardinal Tagle, no? Susulat po kami ng ikalawa pang sulat kay President Pinoy, no? Kasi yung issue tungkol dito sa reclamation area, di ba? Alam po natin yan, na parang hindi na raw kailangan ipadaan sa DENR. No? Conscious po kaming bishops of Manila, na bishops dito sa Metro Manila, sa Ecclesiastical Province of Manila, na kailangan masusin tignan yung pag-grant ng amenities at kung anong gagawin sa reclamation area dahil merong po tinatawag na environmental at ecological impact. No? Tayo, basta patayo ng patayo, no? Akala natin progress lahat ang tapos hindi natin nakikita sa bandang huli, abay, merong mga epekto ito pag hindi natin nasukat, hindi naman natin masusukat at makakalkulay, yung maraming magaganap, no? Lalo na given climate change and what is happening in our environment. Okay ha, no? So, pinaliwanag ko lang po ito para maging klaro po sa atin kung bakit natin ipinagdidiwang ang taong ito at bakit ginagawa natin itong mga ganitong aktibidades. Ngayon po, kaya, just to put it as a linkage nutshell, ang context po natin, the year of the laity then encourages us to study and understand the lay person's identity, role, task, and mission in the teachings of the church. No? At kaya po natin ginagawa ito para maunawaan natin yun. Hindi lang kung sino tayo, ano ang gawain natin, ano pa pwede natin gawin, lalo na sa paglilingkod sa simbahan. Now, one potent source on this matter is the church document Christi Fidelis Laici. Okay ho ba? No? So, dokumento pala yan. Ngayon, papaliwanag ko na po, no? Some pre-notes to the document. Siguro magandang magkaroon po tayo ng konting mga pasakalye. Ha? Una, Christi Fidelis Laici is the Latin phrase for, Christ faithful people. So, salitang Latin pala yan, no? Nang ibig sabihin, Christ faithful people. Now, it is the 1988 post-synodal apostolic exhortation of Blessed John Paul II on the laity. Ngayon, siguro maunawaan natin, kaya post-synodal,
Mamaya ipapaliwanag ko ibig sabihin ng synod. Tuwing magkakaroon ng sinodo sa Roma, no? O kung saan man nagaganap ang ilang mga sinodo, gumagawa ang kung sino man ang Santo Papa ng pagpapalalim na pagninilay. Kaya tawag post-synodal apostolic exhortation. Yun po yun. Di ba? So, ito ay ginawa ni Blessed John Paul II. At yung pagninilay, nakatuon sa LIGO, laity. Kasi, kita nyo, sinabi po dyan, yung dokumento ay 1988. Kailan nagkaroon ng synod? 1987. Ang naging topic ng Synod of Bishops ay, ito po yung title, The Vocation and Mission of the Lay Faithful in the Church and in the World 20 years after the Second Vatican Council. So tuwing nagkakaroon po ng Synod, may topic po. Ito yung naging topic noong 1987. Okay ho ba? No? Ngayon, ang nakakatawag pa, dinagdag ko dyan, it is within this synod that Saint Lorenzo Ruiz de Manila, a layman, was canonized as our first Filipino saint. O, kita nyo, no? Historical din pala para sa atin sa Pilipinas. No? Naalala nyo, no? Nakaraan lang yung synod on evangelization. Kinanonize naman sino? San Pedro, kalungsod, yung second Filipino saint na layman din. Di ba kayo nagtataka? Wala pang lumulusot na obispo na maging santo. Wala pang lumulusot na pare. Wala pang lumulusot na madre. Kayo, nakadalawa na sa Pilipinas. Hindi namin maipulusot ang obispo. Napakamakasalanan siguro talaga namin. Mga pare, hindi makalusot. Mga madre, hindi makalusot, pero kayo, no? Kaya siguro mag-practice na kayo mag-posing, baka kayo sumunod. Para alam nyo, itsura ninyo, di ba? Pag ginawang stampita ang mga mukha ninyo. Okay ba? O, ha? Kaya, yun kinaklaro po natin, iyan po yan. Oh? Now, siguro, sabi ko nga, kailangan ipaliwanag natin yung synod. Catechesis din sa inyo kasi minsan naririnig natin synod. Ha? Ito po yan. Kaya ito yung why and what is a synod. Ha? Kita nyo yun, it is a collaborative expression of collegiality between the Pope and the bishops of the world after Vatican II. Naalala nyo, di ba sinabi? Nagkaroon ng Second Vatican Council. So, naisip po na ituloy yung collaboration ng bishops, ng cardinals, at with the Pope. Kaya kita nyo, yun lang salitang synod, dalawa pong Greek words po yan na paghihiwalay. Tignan natin yung etymology. Syn at hodos. Ang ibig sabihin ng SYN, syn, together. Yung hodos, way. Kaya pa pinagsama mo yung dalawa, synod means walking together. Okay ho ba? Kaya yung pala yung synod, kaya palang salita'y synod. No? Ayan. No? Now, si Paul VI, servant of God pa po siya, no? Institutionalized this, pag sinabing motu proprio in Latin, ibig sabihin yan, by the Pope's initiative. Okay ho ba? Ngayon, bigyan ko po kayo na pag sinabing by the Pope's initiative, walang nagsabi sa kanya sa kanyang sariling kusa. Mas maiintindihan niyo po. Naglabas ng pastoral, no? Naglabas ng apostolic letter si Pope Benedict XVI recently, no, bago siya nag-retire. Porta Fide. Di ba? Kaya dineclare yung year of faith. Ang ibig sabihin ng Porta Fide, door of faith. Okay ha? So yan po ay apostolic letter, motu proprio sa sarili niyang kusa. Kaya dineclare yung year of faith. Kita niyo? Ngayon, itong si Paul VI, naglabas din ng apostolic letter noong 1965, entitled Apostolica Solicitudo. Kung itatranslate po natin, ibig sabihin apostolic concern. At ang kasulatan po niyan ay para i-institutionalize ang synod.
Nakita nyo? Para ito'y talagang magiging gawain na ng simbahan. No? Now, through a synod, a common study is done by the College of Bishops concerns in the church and then comes up with a joint solution concerning her mission. So, ang nangyayari pala, kaya pinapalalim, di ba, napakayaman ng naganap sa Vatican II. Hindi ba lumabas yung Second Vatican Council documents? Napakayaman po niyan. So, dahil nga gustong ipagpatuloy yung walking together, o di merong mga post-conciliar happenings. Ibig sabihin, pagkatapos ng Second Vatican Council, isa dyan ay ang synod. Para matutukan ang iba't ibang mga pangangailangan ng simbahan. Kaya, ayan, maintindihan natin, sa pagninilay ng Santo Papa, kanyang mga consultant, mga cardinals, mga bishops, isipin niya, ano ba ang hot topic ngayon? Ano ba yung dapat nating pag-usapan para mabigyang klaro sa simbahan? Ayan. Ano ba ang dapat tukuyin natin para hindi maguluhan ng mga binyagan? Yun ang nagaganap sa synod. So far, so good po? Very good, no? Mamaya may exam tayo, ha? Okay, ha? O, ngayon, tuloy natin. Meron po palang 3 klaseng synod. O, doon pa lang sa synod, parang ang hirap ng tarukin. Ididetalye pa natin. 3 klase ho yan. O, madali lang po ito. Yung una, ang tawag ay Extraordinary General Assembly. Lagay ko dyan. It is called to address a matter of urgent concern for the church. Kaya extraordinary, basta yan pinapatawag ng Santo Papa. Kasi di ba parang pag extraordinary, hindi periodic na regular na nangyayari. Dahil nakita niyan, may pangangailangan, magpapatawag siya. Okay ho? Yun. So, nagbigay ako ng example dyan. Si Pope Francis, bagong-bago pa lang, nagpatawag na ng Extraordinary General Assembly. Nagaganapin ngayong taong ito. Kita nyo, nilagay ko dyan. Ang title ng synod ay Pastoral Challenges to the Family in the Context of Evangelization. Ngayon, siguro tatanungin nyo, ba't kaya nagpatawag ang Santo Papa? Kasi, under threat ang marriage and family ngayon. Kaya kailangan pag-usapan. Halimbawa, no, sa mga panahon, ako po ay nagbibigay ng mga conferences sa Amerika, sa iba-ibang parokya, mga conventions, ito mga nakaraang taon. Isa pong mainit na topic ay yung tinatawag na redefinition ng marriage. Alam niyo po yan, di ba? Na ano ba yung traditional definition? Ang ikakasal, isang lalaki at isang babae. Nadatnan po natin yan. Ngayon, idinala na, no, sa Supreme Court para gustong i-redefine na hindi lang lalaki at babae ang pwedeng ikasal. Kaya ang nagiging problema, merong gay and lesbian marriages ngayon. You see? So, nakaka-alarma. Bakit nagkaganyan? Parang pwede na lahat. Anong susunod doon? O, yun na nga, pwede na ikasal ang aso at pusa. Hindi mo alam. Nakakatakot to no? Kaya ang sinasabi ay, naku, bakit ganito? At alam natin yan. Kumbaga, in different states, no? Pag sinabing states, governments of the world, they have sort of made many forms of redefining. And they have brought it to court. That in a way clashes with Catholic Christian principles. Kaya, nakaka-alarma, anong gagawin natin? Ba'y kailangan, harapin natin ito.
Kasi meron po itong mga implikasyon, may konsekwensya, may impact po ito sa mga Katoliko, mga binyagan. Kaya ito ho. Pero isa lang po yung binibigay kong example sa inyo. Marami pa po kasi, no? Marami pa po, no? Para liwanag. Kasi, isa pa ho, halimbawa, tayo ho bilang Catholic country, we are not in favor of and we have not allowed divorce. Di ho ba? Because ang ating belief, what God has put together, let no man put asunder, di ba? Oh, let no man separate. O, ang sitwasyon nga natin ay nagaganap po ngayon, ibang mga states, ibang mga gobyerno, pinapayagan. Paano yan? O, maliwanag naman sa atin kung ano yung annulment. Pag sinabi nating annulment, walang bisa yung kasal. Di sa sinauna, walang kasal na nangyari. Yun ang annulment eh. O. Kaya nga po, no, ito yung mga dapat pag-usapan. Okay? Now, meron pa pong ikalawang klase. Ito naman po yung alam natin. Ito yung tinatawag na Ordinary General Assembly. Ito yung Ordinary Synod. This is called at a fixed time and addressing issues affecting the universal church. Usually every 3 to 4 years. Okay ha? So, kita nyo. Noong 2012, noong kinanonize si San Pedro Calungsod bilang Second Filipino Saint, naganap yung Ordinary General Assembly at ang naging topic ay the new evangelization of the transmission of the Christian faith. Nakita nyo? So, ito yung naging topic. Kaya mauunawaan natin, itinono din yung topic dun sa Year of Faith. Make sense, ano po? Nakita nyo, may spillover pa po yan. Kasi dun sa unang sinabi ko sa inyo, ang naging topic sa Extraordinary Assembly, pastoral challenges of the family in the context of the new evangelization. So, may follow-up pa rin. No. Maraming topic nung nakaraang. Sana maisulat ko po dito, ni-research ko po yan, may mga hanay. Simula po nung in-institute itong synod. Maraming topic. Yung isang topic halimbawa ay Word of God. Kaya inilabas yung pastoral exhortation na Verbum Domini. No? Marami po, no? Kaya sana po maunawaan natin, magandang i-research nyo po yan, no? Itong Ordinary Assembly, talagang mga mahalagang topic na nakaka-apekto din sa ating Christian life. Ngayon, yung ikatlong klaseng synod ay yung Special Assembly. Ngayon, papansin nyo po yan. This is limited to a calling together of episcopal representatives of a specific geographical area. Kaya, meaning to say, halimbawa, Netherlands, dun gagawin. Noong 1980, naganap po yan. No? Tapos, sa Europe, noong 1991, may representatives. Sa Europe lang. May ginawa din sa Africa, may ginawa sa Lebanon, nakita niyo yung mga year, may ginawa sa Amerika, at may ginawa din sa Asia noong 1998. Diyan inilabas yung dokumento after na Ecclesia in Asia. Kita niyo? So, marami po, no? May Ecclesia in Oceania, Ecclesia no, in Europe, in Europa, tapos Ecclesia in Africa, in the Middle East, etc. Okay ha? No? So, merong region po. So, meron po tayong tatlong synod, no? Memoryahin nyo yan. Pag nag-exam po ako mamaya, no? Baka hindi nyo alam, ha? Extraordinary General Assembly, Ordinary General Assembly, at Special Assembly. Okay? So, tignan po natin ngayon itong Ordinary Assembly na ginanap yung Synod of the Laity. Okay ha? May tatlong rason kung bakit. Kasi, bakit nag-hold ng Synod of the Laity? Yung una, there is a needed reflection on the meaning of lay life
in the church 20 years after Vatican II. Sa totoo lang, this should have been held, there should have been a special synod on this in 1985. Kasi kung magiging technical po tayo, 1965 to 1985, di ba? Okay ho ba yan? Kasi doon natapos yung Vatican II eh. Eh, hindi po nangyari yung extraordinary. Buti na lang, gumawa ng ordinary synod. No? Nagkaroon ngayon ng oras ang mga obispo, pare, no, priest, lay people, to think about and reflect on the topic. Kaya ito po ay naganap no, nung 1987 lang. Di ba yun yung pinaliwanag ko tingin no? 1987 naganap. Only after 2 years dun sa projected time.